Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa oras-oras na pagbabalita natin at pagpapaliwanag ng mga maiinit na issue at kaganapan sa ating bayan. Sa ngayon po, kumakalat sa social media itong pag-deny o pagtanggi ni retired General Eli Rio ng kanilang involvement sa anumang destabilization plan. Mga kabunyog. So, sa isang maiksing pahayag at paglilinaw ni dating DICT Chief at dating National Telecommunications Commission Commissioner retired General Eli Rio Jr., tinanggi nito. Sabi niya, wala akong kinalaman sa destabilization plan. Sinabi rin ni retired General Eli Rio na ang kanilang grupo ay hindi involved sa anumang mga sinasabing destabilization plot, mga kabunyog. So yan ang latest na development kaugnay diyan sa mainit na issue na yan ng destabilization plot o plan di umano. Alam niyo mga kabunyog, ang dahilan kasi ng kaguluhang ito si AFP Chief of Staff General Browner mismo . Kung hindi naman kasi nagsabi si retired Brigadier General si General Browner, kung hindi naman kasi siya nagbanggit ng mga destabilization plan na yan, hindi naman yan kukunin ng media. Hindi sana yan kakalat sa media. Kaya lang, ang dapat kasing naisip ni General Browner, active na AFP Chief of Staff siya. Active AFP Chief of Staff. At anuman na sabihin niya sa ganyan kasensitibong topic, kukunin ng media yan. Hindi niya na diyan kayang pigilin ang media para sabihan na wag niyong ilalabas yung sinabi ko kasi baka ma-misquote ako. Hindi yun. Alam naman natin yung sinabi ni General Browner. Sabi niya dun sa isang pagtitipon, mga kabunyog, ano bang sinabi niya? Ang sabi niya, pinapanawagan niya doon sa audience niya na mga active pang miyembro ng AFP. Sabi niya, ang ating panawagan sa atin sa AFP ay unity, sabi niya. Kaya alam niyo naman, mayroong mga balibalita na di umano'y may destabilization efforts na kumakalat, na kinukumbinse ang ating mga active na personnel at officers na sumama sa mga plano na pagpapalit ng gobyerno. Kailangan daw magpalit ng gobyerno, na magkaroon daw uli ng kudeta. Tapos inamin niya pa na siya mismo ay kinausap. Sabi ni Browner, siya mismo kinausap. At ito raw mga involved na ito ay na nakikipag-usap sa kanila para sumama sa kanilang movement ay karamihan mga retired na mga AFP officers. Ngayon, so anong nangyari? Anong nangyari sa kanilang pakiusap? Sinabihan niya daw, sabi ni Browner, sinabihan niya raw na, "Sir, nire-respeto namin kung ano man ang pinaglalaban nyo, pero wag nyo na kaming idamay. Wag na ninyong kumbinsihin ang mga nasa active service. Kasi magkakagulo ang bansa natin." Yun daw yung sinabi niya. Yun yung sinabi ni Browner. Ngayon, napabalita ngayon yung sinabi niya na yun. Kaya tuloy, napilitin siya ngayong sabihin nung sumunod na mga araw, sinabi niya, na misquote lang siya. Kahit si National Security Advisor, retired General Anyo, ay sinabi na misquote lang. Na-misquote lang daw. Si General Browner sa sinabi nito. Hindi raw talaga sinabi ni Browner na mayroong destabilization plot. Sa totoo lang, hindi naman talaga sinabi ni Browner
na mayroong destabilization plot. Hindi niya rin sinabi na may kudeta. Ang sinasabi niya lang, mayroong mga gumagalaw, kumikilos, na karamihan retired officers na nangungumbinse sa kanila na sumama sa mga plano na palitan ang gobyerno. Pero wala naman daw sumusuporta. Wala naman daw sumusuporta. Yun yung sinabi ni Browner. Ay nung tinanong si Browner, ano ba talaga ang context doon? Bakit mo nasabi yon? Pinaliwanag ni Browner. Sabi ni Browner, ano kasi yan? Nung malapit na yung September 21, maraming mga movements, lalo na mga retired generals, retired colonels, retired officers, na nananawagan para sumama sa kanilang mga rallies para sa September 21. Yun pala yung tinutukoy ni Browner na mga movements daw sa loob at labas ng AFP. Ngayon, sino ba yung nananawagan ng mga rallies noong September 21? Sila retired General Eli Rio at retired Colonel Udunyo. Kaya hindi maiwasan talagang kahit hindi pinangalanan sa mga paliwanag ni Browner, parang ang tinutukoy niya itong grupo nila retired General Eli Rio. Kaya ngayon naglabas na si retired General Eli Rio ng statement. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan sa anumang destabilization plan na yan. Ano bang sabi ni retired General Eli Rio? Basahin natin ang buo. Sabi niya, open quote, somebody who may be known to him, he was telling, Sir, do not involve active personnel in the AFP in any movement that may destabilize the government. But definitely, he was describing something na meron siyang kausap. Hindi kami yon. Yan ang pahayag ni former DICT Secretary Eli Rio. So, ang sabi ni Eli Rio, mga kabunyog, malinaw base sa sinabi ni Browner, mayroon siyang kausap. Mayroong kumausap sa kanya na sumama sa kanilang movement. At sinabihan daw ni Browner yung kausap niya na retired officers ng AFP na, Sir, do not involve active personnel in the AFP in your movement that may destabilize the government. So yun ang sabi ni sinabihan daw ni Browner yung kumausap sa kanya na wag i-involve ang mga active personnel. Kung may plano man kayo o ano man yan, mag-rally o ano man yan, kayo na lang. Irerespeto namin yan, pero wag nyo kaming i-involve. Wag mo nyo nang i-involve ang mga active personnel. So, sabi ni Eli Rio, hindi siya ang kausap, sigurado siya, hindi siya ang kausap ni Browner. At hindi rin niya daw alam kung sino ang kausap ni Browner. Kung may kausap man na sinasabi si Browner, hindi sila yon, hindi siya yon, at hindi kasama niya. Hindi niya alam kung sino yon. Kaya siguro dapat sabihin na ni Browner, sino bang kumausap sa kanya? Total siya naman ang nagsimula ng lahat ng ito. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang malinaw dito, linilinaw ni retired General Eli Rio, hindi siya ang sinasabi ni Browner na kumausap dito. Malamang hindi rin si retired Colonel Udunyo. Ang tanong ngayon, sino ang kumausap sa kanya? Sino ang kumausap sa kanya? Yan yung tanong. Dapat sabihin ni Browner, kung gusto niyang paniwalaan siya ng tao na hindi naman seryoso yung sinasabing destabilization plot na yan, sino ba ang kumausap sa kanya na tinanggihan niya? Kasi ang sinasabi ni Browner, kinausap siya para sumama, tinanggihan niya. At sinabihan niya raw na wag kakausapin o wag idadamay, wag isasama ang mga nasa active service ng AFP. Yun yung sabi ni Browner. Ngayon, dahil si Eli Rio ay hindi maiiwasang ma-involve dyan kasi sinabi nga ni Browner na ang tinutukoy niya ay yung mga rallies kaugnay sa September 21, ay sila retired General Eli Rio at retired Colonel Udunyo lang naman ang mga dating officers ng AFP na nag-organize noon. Nag-rally tayo, pero yung rally natin hindi inorganize ng mga retired AFP officers. Yung Bunyog at saka iba pang kasamahan sa oposisyon, nag-rally tayo sa Liwasan. Pero wala tayong kasamang retired na mga AFP officers.
yung mga retired AFP officers na nagrally kasama nila retired General Eli Rio doon sa COMELEC at saka sa EDSA People Power. Yung Bunyog at saka yung iba pang mga grupo nila Luke Spirito, Leo Didi Guzman, Nery Colmenares, doon tayo sa Liwasan. Hindi yun inorganized ng mga retired AFP officers. Ang rally na inorganize ng mga retired AFP officers, yung tinatawag na Storm at saka yung mga UP Vanguard, doon yun sa COMELEC at saka sila retired Colonel Udunyo doon sa EDSA na nag-organize sila doon ng rally. Hindi kasama doon ang Bunyog. Ay yun yatang tinutukoy ni Browner, yung mga rallies na yan na pinanawagan ng mga retired AFP officers and personnel. Pero yun nga, dininay na ni retired General Eli Rio, hindi siya ang nakipag-usap kay Browner. Ang tanong, sino ang tinutukoy ni Browner na kumausap sa kanya? At ano ang pinag-usapan? Ano ang sinabi sa kanya? Yan. Dapat si Browner ang magpaliwanag niyan. Siya ang nagsimula niyan eh. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang update natin kaugnay dito sa issue na ito ng di umano'y destabilization plan. Itinanggi na ni retired General Eli Rio. Hindi siya involved sa anumang destabilization plan at hindi siya ang sinasabi ni Browner na kumausap dito. Okay mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Dito po sa Attorney Enzo Recto at sa Attorney Ricky Tumutorgo, lagi po kayong updated sa balita. Oras-oras, mayroon po tayong update ng mga maiinit na balita at nagbibigay na rin po tayo ng maiksing komentaryo sa nasabing mga issue at balita. Dahil naniniwala po tayo, kailangang malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.